الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا، والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا، والنور من كافيه شلال تدافق في عجالا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pong muli sa ating pagtatalakay sa mga fatawa ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah sa kanyang koleksyon ng mga fatawa, ang Fiqhul Ibadat. Na sa araw na ito inshallah ay naipangako natin na matatalakay natin ang mga usapin na pang-araw-araw na may kinalaman sa pag-aayuno. At ang unang tanong sa araw na ito inshallah ay ang katanungang Fadilatu Sheikh, ma hukmu al-awm lis-sa'im aw al-ghaws fil ma'? Na minamahal namin Sheikh, ano ang hatol sa paglangoy, yung pag-swimming o pagsisid sa tubig para sa isang tao na nag-aayuno? At sumagot si Sheikh rahimahullah, sinabi niya, la ba'sa an yaghus as-sa'im fil ma' aw ya'umu fihi yasbah. Na walang problema para sa isang nag-aayuno na siya ay lumangoy o kahit mag-diving pa siya sa tubig. Lena dhalika laysa bimufattirat, dahil ang mga ito ay hindi naman nakakasira ng pag-aayuno. Wal aslul hil hatta yakuma dalilun alal karaha aw alat tahrim. Na sa mga bagay na ito, ang pangunahing hatol sa kanila ay ang pagpapahintulot. Liban na lamang na meron talagang dalil o batayan mula sa Quran at sa Sunnah na ito ay bagay na ipinagbabawal o bagay na kinamumuhian at mas marapat na layuan ng mga tao. Wala sa hunaka dalilun ala tahrim wala ala al-kiraha. Nasa usapin nga na ito, nilinaw ni Sheikh rahimahullah na wala talagang dalil o walang batayan sa pagbabawal o pagiging kamuhi-muhi ng gawain na ito. Wa innama karahahu ba'da ahlul ilm khawfan min an yadkhula ila halqihi shay'un wa huwa la yash'ur bihi. Na bagaman mayroong mga scholar ang nagsabi na ang gawain na ito, ang pagsisid at ang paglangoy sa tubig habang nag-aayuno ay makruh, ito ay nasabi nila dahil sa kanilang pag-iingat at takot na maaring ang tao na lumalangoy ay makalunok ng tubig na hindi niya nalalaman. Kaya sinabi nila na ito ay bagay na kinamumuhian, na mas marapat na maiwasan. Pero sinabi ni Sheikh rahimahullah, ang asal nito ay hindi naman ito talaga nakakasira ng pag-aayuno. Ibig sabihin, kapag ang isang tao halimbawa ay nasa swimming pool, lumalangoy, o kahit ilang bahagi lamang niya ang nasa tubig, o kahit ang buong katawan niya ay nasa ilalim ng tubig, hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Subalit marapat na pag-ingatan niya na wala siyang maiinom na tubig. At kung wala namang pangailangan dito, ay mainam din na huwag na itong gawin habang nag-aayuno, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Kung ang tao, halimbawa, ay wala namang pangailangan sa paglangoy, mas mainam na gugulin niya ang kanyang oras sa iba pa mga gawain na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagbabasa ng Quran, ng dhikr, pagsasala ng mga sala na voluntaryo, at iba pa mga gawaing pagsamba na tulad nito. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, ma hukmul qataratu wal marham fi al-ain? Na minamahal namin Sheikh, ano ang hatol sa pinampapatak o yaong mga ointment na ipinapahid sa mata? So tinatanong dito, yung mga pampatak sa mata at mga ointment na pinanggagamot sa mata sa iba't ibang mga kadahilanan, na maaring dahil sa sore eyes o dahil sa eye strain at iba pa. Na ang mga bagay na ito ay direktang inilalagay o pinapatak o pinapahid sa mata.
Ang naging tugon dito ni Sheikh rahimahullah, sinabi niya, la ba'sa lis-sa'imi an yaktahil wa an yaktara fi aynihi, na walang problema para sa isang nag-aayuno kung siya ay magpapahid ng kuhol. Na ang kuhol, ito ay isang uri ng pinapahid sa mata, na isang uri din ng gamot para sa mata na nababanggit sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na para sa isang nag-aayuno, kung magpapahid siya nito, ay hindi ito makakasira ng kanyang pag-aayuno. Ganyan din ang pagpatak sa mata. Halimbawa niyan, ay nagkaroon ka ng sore eyes sa Ramadan, at sa araw ng Ramadan ay nagpatak ka ng panggamot sa mata, ay hindi rin ito nakakasira ng iyong pag-aayuno. Wa an yaktara bidalika fi uduni. At ganoon din ang mga pinangpapatak sa tainga bilang gamot sa mga sakit o impeksyon sa tainga. Lahat ng ito ay hindi nakakasira ng pag-aayuno, alhamdulillah. Na dinagtag pa rito ni Sheikh rahimahullah, hatta wa in wajada ta'mahu fi halkihi. Kahit pa parang nalalasahan ng tao ang lasa ng pangpatak na ito sa kanyang lalamunan. Halimbawa niya, nagpatak ka ng pampatak sa mata at meron kang nalasahan sa iyong lalamunan na parang lasang gamot, o kaya ay nagpatak ka ng gamot sa iyong tenga at nalasahan mo ito sa iyong lalamunan, sinabi ni Sheikh rahimahullah, hindi rin ito nakakasira ng iyong pag-aayuno. Nang dahilan dito, sinabi niya, la yufattiru bihada, na ito ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. At ang tao na nag-aayuno na nagpatak ng gamot sa kanyang mata o tainga, kahit malasahan pa niya ito sa kanyang lalamunan o sa likod ng kanyang dila, ito ay hindi nakakasira sa kanyang pag-aayuno, li'annahu laysa biaklin wala shurbin, dahil ang mga ito ay hindi nakikilala na mga pagkain o inumin. Wala bima'na al-akil wa shurb. At hindi rin ito mangangahulugan na ang mga ito ay may tuturing na pagkain o inumin. Wad dalilu innama jaa fi man'il akil wa shurb, na ang dalil ng pagiging nakakasira sa pag-aayuno ng anumang bagay na pumasok sa katawan ng tao ay ang anumang bagay na meron itong kahulugan na ito ay pagkain at inumin. Fala yulhaq bihima ma laysa fi ma'nahima, na hindi natin maari na isali sa usapin na ito ang pagpatak o yung pampatak sa mata o tainga, dahil hindi naman talaga sila kabilang sa mga maituturing na pagkain o inumin, dahil hindi sila tradisyonal na pinapasok natin sa ating bibig upang ating kainin. At gayon din, hindi rin ito mapagkukunan ng nutrisyon o sustansya para sa katawan. At dilugtog dito ni Sheikh panghuli, wa hadha alladhi dhakarnahu wa huwa ikhtiyaru Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa huwa as-sawab, na ang bagay na ito ang siyang pananaw na pinili ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, at ito ang mas tama sa iba't ibang mga pananaw pagdating sa usapin na ito. Dahil merong mga scholar na kinikilala nila na ang pampatak sa tenga at sa mata ay nakakasira ng pag-aayuno, pero ang mas tama sa usapin na ito ay hindi nakakasira ang mga ito sa pag-aayuno ng isang tao. Ang pampatak sa mata at tenga ay hindi nakakasira ng pag-aayuno kahit ito pa ay malasahan ng tao na nag-aayuno. At sa pagbabalik natin, inshallah, ay tatalakayin natin ang iba pang mga usapin na mga pang-araw-araw na may kinalaman sa tao na nag-aayuno, at mabalik tayo matapos ang والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا
والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كفيه شلال تدافق في عجال. Sa pagpatuloy natin sa ating pagtalakay para sa araw na ito, ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, ma hukmu darb al-asnan bil farshat wal ma'jun ba'da adhan al-fajr o athna al-adhan? Na sinabi ni Sheikh rahimahullah na ang pagtututbrush, kahit sabayan pa ito ng paggamit ng toothpaste habang nag-aadan o kahit nakalipas na ang adan o kahit sabihin pa natin na ito ay sa araw na tuluyan ng sumikat ang araw. Sa mga oras ng pag-aayuno ng tao, ang pagtututbrush ng may kasamang toothpaste ay hindi nakakasira ng pag-aayuno at walang problema para sa isang nag-aayuno na gawin niya ang bagay na ito. Lakin, nadaran likuwati nufudil ma'jun, yanbagi alla yasta'miluhu al-insan fi halis siyam. Subalit, kung titingnan ng tao ang lakas ng epekto ng toothpaste, ay maaari niyang tingnan kung maaari ba niya itong gamitin sa araw ng kanyang pag-aayuno o hindi. Dahil mayroong mga toothpaste na mayroong malalakas na lasa na ito ay masyadong maanghang bilang halimbawa, na maaring ang lasa nito ay papasok sa lalamunan ng tao na nag-aayuno at mainam na layuan muna ang paggamit ng mga ito. Li'annahu yunfid ila al-halq wal ma'ida min ghairi an yash'ur bihi al-insan. Dahil maaari na ang lasa na ito ay papasok sa kanyang lalamunan at didiretso sa kanyang tiyan na hindi ito napapansin ng tao na nag-aayuno. Walaysa hunaka daruratun tad'u ilayhi. At wala rin namang mahigpit na pangangailangan sa pagtututbrush. Nakatulad ng usapin ng pag-swimming na tinukoy natin kanina. Oo, hindi nakakasira ng pag-aayuno ang pag-swimming. At gayon din, ang pagtututbrush ay hindi rin naman nakakasira ng pag-aayuno. Pero kung wala naman talagang mahigpit na pangangailangan sa mga bagay na ito, ay bakit mo kailangan na mag-swimming? O bakit mo kailangan na mag-toothbrush? Kaya, ang mainam, sinabi ni Sheikh rahimahullah, falyamsiku hatta yuftir. Mainam na hindi siya mag-toothbrush hanggang sa matapos niya ang kanyang pag-aayuno pagkatapos ng iftar. Wa yakunu amalahu bihada fil layli la fin nahar. At kung mag-toothbrush man siya, mas mainam na gagawin niya ito sa gabi at hindi sa araw. Ibig sabihin, halimbawa niya pagkatapos niya ng sahur at meron pang mga ilang minuto ang natitira bago mag-adan ng Fajr, ay mag-toothbrush na siya dito nang sa gayon ay malinis ang kanyang ngipin at maging magaan ang kanyang pakiramdam sa maghapon ng pag-aayuno sa Ramadan. Ito ang pinakamainam na kanyang gawin. Lakinnahu fil asal jaiz wala ba'sa bihi. Pero nilinaw ni Sheikh rahimahullah sa kabila ng kanyang pagpapayo na gawin ng pagtututbrush sa gabi, pinagbigyan diin pa rin niya na ito sa asal nito. Sa orihinal na hatol dito ay hindi ito nakakasira ng pag-aayuno at walang problema kung ang tao ay magtututbrush sa panahon ng kanyang pag-aayuno. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, ma hukmu at tahlilu at tabarru biddam lisaim? Minamahal namin Sheikh, ano ang hatol sa tahlil? Na maaari natin maunawaan ang tahlil dito bilang pagkuha ng dugo para ito ay magamit sa medical examination. At gayon din ang at-tabarru biddam, yaong pagdodonate ng dugo para sa isang nag-aayuno. Sinabi ni Sheikh rahimahullah, at-tahlilu lisaim la ba'sa bihi. Ang tahlil para sa nag-aayuno ay walang problema dito kung kukunan ka ng kaunting dugo. At ito nga ay akhdu ayyinatun min damihi li ajlil kashf
anha wal ikhtibaru biha jaizun wala ba'sa bihi. Na ang pagkuha ng kaunting blood sample mula sa iyo para ito ay matesting para sa isang laboratory exam o medical exam, ito ay walang problema dito at ito ay pinahintulutan dahil konti lang naman ito. Pero wa amma at-tabarru bid-dam falladhi yadhhar anna at-tabarru bid-dam yakunu kathiran. Subalit ang pagdodonate ng dugo, ang malinaw dito ay maraming dugo ang kinukuha sa tao na nagdodonate ng dugo. Fayu'ta hukmal hijama. Kaya ito ay maihahalin tulad sa hukom sa hijama. Ng hijama, ito ay panggagamot ayon sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay sinusugatan ng bahagya ang balat ng tao at hinihigop mula rito ang kanyang mga dugo na may higop sa pamagitan ng sugat na ito na napagtibay na nakakapagdulot ito ng ginhawang pangkalusugan sa katawan. At ito ay nakakasira ng pag-aayuno. Kaya ang tabarro o ang pagdodonate ng dugo ay katulad lamang din ng hijama na nakakasira ng pag-aayuno. Wa yuqalu lis-sa'im la tatabarra bidamika illa idha da'at darura ila dalik. Na ang mainam na sabihin sa isang nag-aayuno na gusto niya mag-donate ng dugo ay huwag ka mag-donate ng dugo hanggat wala talagang matinding pangangailangan dito na ikaw ay mag-donate ng dugo. Falaba sa bihada na kung mag-donate ka man ng dugo ay wala namang problema na dito. Mitlu law qala al-atibba, halimbawa kung sasabihin ng ilang mga doktor na inna hadha ar-rajul alladhi asabahu at an-nazif illam nuhakkinuhu biddam al-an mat. Halimbawa niyan sasabihin ng mga doktor na ang tao na ito kapag hindi natin siya nasalina ng dugo dahil marami ng dugo ang nawala sa kanya ay mamamatay siya. Wawajadu sa'iman yatabarra bidamihi, at nakakita sila ng isang nag-aayuno na pwedeng mag-donate ng kanyang dugo. Waqala al-atibba la budda min at-tabarru al-an, at sinabi ng mga doktor na kailangan na mag-donate ng dugo ngayon. Fahina idin la ba'sa lis-sa'im an yatabarra bidamihi wa yuftir ba'da hada. Na walang problema para sa tao na ito na mag-donate ng dugo, pero puputulin niya ang kanyang pag-aayuno pagkatapos nito dahil nakagawa siya ng isang bagay na nakakasira ng pag-aayuno. Wa ya'kul wa yashrab baqiyata yawmih, at siya ay iinom at kakain sa natitirang mga oras sa kanyang araw. Li'annahu aftara lid-darura, dahil siya ay nagputol sa kanyang pag-aayuno sa pamagitan ng isang matinding pangangailangan, kainkadul harik wal garik. Katulad na lamang ng natalakay natin nung nakaraan na maaring putulin ng isang tao na nag-aayuno ang kanyang pag-aayuno kung kailangan niya magligtas ng buhay. Halimbawa niyan sa isang gusali na nasusunog o kaya ay tao na nalulunod na kailangan niyang kumain upang siya ay lumakas sa gagawin niyang pagliligtas. Pinahintulutan ang mga ito na dahilan sa pagputol ng pag-aayuno, gayon din ang mga ito ay magiging kabilang dito ang tinatawag na pagdodonate ng dugo para magligtas ng buhay na nilinaw ni Sheikh. Ito ay nakakasira ng pag-aayuno, subalit maaari mo itong gawin sa matinding pangailangan na napuputan ng pag-aayuno ng tao, subalit hindi naman siya nagkakasala sa ganitong pagkakataon. At itutuloy natin inshallah ang ating pagtalakay matapos ang ilang mga paalala. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألفهالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا
والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلا تدافق في عجالا. Sa pagpatuloy natin sa ating pagtalakay, ang sumunod na katanungan kay Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, Fadilatu Sheikh, hunaka ba'da nasi minasuwam yajidu nushufatan fi anfihi aw fi shafahi. Minamahal namin Sheikh, merong ilang mga tao na nag-aayuno na nanunuyo ang kanilang mga ilong o ang kanilang mga labi dahil sa pag-aayuno o sa iba't iba pang mga weather conditions. Fayasta'mal ba'da al-marahim aw al-murattabat lidhalika fama hukmu. At dahil sa panunuyo na ito ay nagpapahid sila sa kanilang mga ilong o mga labi ng ointment o moisturizer. Kaya ano ang hatol dito? Ano ang hatol sa paggamit ng mga ointment o moisturizer sa mga labi, sa ilong na ginagawa ng ilang mga nag-aayuno? Sinabi ni Sheikh rahimahullah, yajidu ba'da sawam nushufatan fi anfihi wa nushufa fi shafatayhi fala ba'sa an yasta'mil al-insan ma yuliddi ash-shafatayn wal anf min marham. Na totoo na mayroong ilang mga nag-aayuno na nakakaranas ng panunuyo ng kanilang mga labi o ng kanilang mga ilong. Subalit, walang problema para sa kanila kung sila ay gagamit ng mga ointment o moisturizer para sa kanilang ilong o mga labi. Kaya di sinabi ni Sheikh rahimahullah, aw yublihi bilma bi kharkatin aw shabhedalik. Na bukod pa sa ointment, kung halimbawa man na babasain nila ang kanilang mga labi sa pamagitan ng tubig, ay maaari din naman gawin nila ito at walang problema rin dito. Walakin yahtariz min an yasila shay'un ila jawfihi min hadha shay' alladhi azala bihi an-nushufa. Subalit marapat na maging maingat ang tao na hindi aabot sa kanyang lalamunan ang anumang bagay na ipinapahid niya sa kanyang labi bilang halimbawa. Halimbawa niyan, nagpahid siya ng ointment o moisturizer sa kanyang labi. Ingatan niya na ito ay kanyang makakain, na malulunok niya, na ito ay maaring makasira ng kanyang pag-aayuno. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, lakin law wasala shay'un may gayri qasd. Na minamalam siya, pero kung hindi naman sinasadya na makain niya o malunok niya itong mga ointment na ito o moisturizer. Sinabi ni Sheikh rahimahullah, idha wasala shay'un min gayri qasd fala shay'a alayhi. Na kung malulunok niya ang bagay na ito nang hindi niya sinasadya ay walang problema dito. Kama law tamadmada wa wasala shay'un ila jawfihi fa innahu la yufattir bihi. Na kapag hindi niya sinasadya na nalunok niya ang ilang bahagi ng ointment na ito o moisturizer, ay hindi naman nasira ang kanyang pag-aayuno. Katulad ng halimbawa niyan ay magbumumog ang isang tao at nakalunok siya ng kaunting tubig, ay hindi rin naman masisira ang kanyang pag-aayuno sa pamagitan nito. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, ma hukmu huknal ibar fi al-adal wa fil warid. Minamahal namin Sheikh, ano ang hatol sa pagturok sa mga muscles at sa mga ugat? Sumagot si Sheikh rahimahullah, huknal ibar fil warid wal adal wal wirq laysa fihi ba's. Na ang pagturok daw sa mga ugat, sa mga muscles o kahit doon mismo sa mga arteries ay walang problema dito. Wala yafattir bihi as-saim, at hindi nasira ang pag-aayuno ng tao na nag-aayuno sa pamagitan ng mga ito. Lianna hada laysa min al-mufattirat wala bima'na al-mufattirat. Dahil ang mga ito ay hindi nakakasira ng pag-aayuno at hindi sila nagtataglay ng anumang kahulugan na katulad ng mga nakakasira ng pag-aayuno na pagkain o inumin. Na ito nga, fahuwa laysa biaklin
ولا شرب ولا بمعنى أكل والشرب. وقد سبق أن قلنا أن ذلك لا يؤثر. Na nabanggit na ni Sheikh rahimahullah na ang mga pagturok na wala namang nilalaman na nutrisyon ay hindi nakakaapekto o nakakasira ng pag-aayuno ng tao. Wa innamal mu'athir huknal marid bima yugni anil akil wa shurb. Bagkus ang nakakasira ng pag-aayuno ay ang pagturok sa tao ng anumang panturok na nagiging kapalit ito ng kanyang pagkain o inumin. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, ma hukmu al-mubalagatu fil madmada wal istinshaq fi nahari Ramadan lis-saim? Na minamahal namin Sheikh, ano ang hatol sa pagmamalabis ng tao sa kanyang pagmumumog o sa pagsinghot niya ng tubig sa kanyang ilong habang siya ay nagwuwudu sa mga oras ng pag-aayuno sa araw ng Ramadan? Sumagot si Sheikh rahimahullah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Kait bin Sabra, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil Kait bin Sabra sa isang sahaba na si Al-Kait bin Sabra, sinabi niya, asbigil wudu, painamin mo ang iyong pagsasagawa ng wudu, wa khallil bainal asabi, at linisin mo ang bawat pagitan ng iyong mga daliri sa paa at sa kamay, wa balig fil istinshaq illa an takuna saiman, at malabis ka sa pagmumumog ng tubig at gayon din doon sa pagsinghot ng tubig sa iyong ilong, liban na lamang kung ikaw ay nag-aayuno. Ibig sabihin nito, magiging mainam para sa isang nagwuwudu kung paparamihin niya halimbawa ang tubig na ipapasok niya sa kanyang bibig o ilong. Sa pamagitan nito ay mas nakakatiyak siya na magiging maayos at kumpleto ang kanyang wudu. Liban na lamang sa pagkakataon na ikaw ay nag-aayuno. Na ibig sabihin nito, kung ang tao ay nag-aayuno, ay magiging maingat siya dapat sa kanyang pagsinghot ng tubig o pagmumumog ng tubig. Wahad ay yadullu ala anna sa'im la yubalig fil istinshaq. Na ang mga ito ay batayan na ang nag-aayuno ay hindi niya dapat sobrahan ang kanyang pagsinghot ng tubig. Gawin niya ito na katamtaman lang. Wakadalika la yubaligu fil madmada. At hindi rin siya magpaparami ng tubig sa kanyang pagmumumog. So gawin niya ito ng katamtaman lang din. Lian dalika qad yuaddi ila nuzulil ma ila jawfihi. Na ito ay maaaring maging dahilan para manunok niya ang tubig, fayufsidu bihi sawmah. Na sa pamagitan nito ay maaaring masira ang kanyang pag-aayuno. Lakin law farada annahu balaga wa dakhala jawfahu duna qasd fa innahu la yuftir bidhalik. Subalit kung nangyari na hindi niya sinasadya na makalunok ng tubig, ay hindi naman nasisira ang kanyang pag-aayuno sa pamagitan nito. Lianna min shurut al-fitr kama sabaqa an yakuna as-sa'im qasidan li fi'li ma yahsal bihi al-fitr. Dahil isa sa mga kondisyon ng pagkasira ng pag-aayuno ay marapat na ang nag-aayuno ay sinasadya niyang gawin ang mga nakakasira ng kanyang pag-aayuno para may turing na siya ay nasiraan na nga ng kanyang pag-aayuno. At ito ang ating pagtalakay para sa araw na ito tungkol sa, alhamdulillah, mga pang-araw-araw na mga kaganapan sa mga nag-aayuno na madalas na naitatanong ng mga tao. At itutuloy pa natin ang mga pagtalakay sa mga usapin na katulad nito. Tatalakayin natin susunod inshallah ang pag-amoy sa pabango at iba't iba pang mga pang-araw-araw na usapin sa mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, lalong-lalo na. At abangan ninyo inshallah ang susunod pa natin mga episodes. Isang magandang araw sa lahat at sa mga kapatid natin Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلالة والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالة والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل